Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, nagbabalik Coach Oli po. Shout out sa mga banateros, banateras worldwide. Siyempre, batiin din natin ang mga kababayan natin simula Luzon, Visayas, Mindanao. Paalala lang po napaka-importante po pagpasok nyo pa lang agad, i-like nyo po itong video na ito. Agad-agad na po kasi very important po sa atin yan dahil mas ikinakalat ni YouTube pagka mas maraming engagement, pag maraming like po. So, like po natin yan. At konting lambing po, okay? Sabi sa akin ni YouTube, karamihan po, more than 50% actually, nasa 70% ng nanunood. So, pito, kung i-example po natin ay 7 sa 10 ay hindi pa po nakaka-subscribe dito sa channel ko doon sa mga sumusubaybay at sa mga manunood ko. Kaya check nyo po kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, may konting lambing po si Coach Oli. Baka naman po pwede mag-subscribe po kayo. At syempre, tulong-tulong po ng again, no, tayong mga Team Duterte, pagpatuloy po natin ang excuse me, pakikipaglaban para sa ating karapatan. So, like and subscribe po tayo Okay, ito po magiging topic natin. Nako, pulong Duterte. Papalitan si Tamba bilang speaker kung yan ang pag-uusapan natin. Ano ang paraan? Ano ang mangyayari kung sakaling mapapalitan ni Pulong si Tambaluslos? Okay. Pangalawa, Duterte Black sa Senado ang bagong hari. Yan. Bagong hari ng Senado, Duterte Black. 15 na po. Hindi, 12. 12 ang balita. Sino-sino yan? Mamaya po, pag-uusapan po natin. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan natin dito sa unang topic. Pulong, papalitan si Tamba. Nako, yari ka Tamba. Baka mag-suicide dito si Tamba, Luslos. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Ayun! Kompleto na. Andiyan pa si Camille, yung magkapatid na Cayetano. So, ilan na yan? 8 na yan. Sino pa ba? 12 yan Mamaya i-discuss ko sino-sino yung mga yan. Pero eto na, sila na ang bagong hari. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Nako, yan yung sinasabi natin. Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. Alam mo, solid tong Duterte na to, no? Tong Duterte Black na yan, Grabe. Dekalidad yan. Ikukumpara natin doon sa kabila. Nako, andyan pa yung mga bilyar. Nako, delikado sila. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers,
it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte Yun, eto magandang balita. Okay? Pulong Duterte, posibleng palitan si Tambaluslos. Ako sa aking paniwala, mapapalitan ni Pulong Duterte si Tambaluslos kung may paninindigan ang Kamara. Pansin nyo, 'di ba? Bumabaliktad na unti-unti. Etong si Chanco binuko nga ang liderato ng Kamara. Sino pa ba diyan? Sabi, sino-sino ba 'yan yung involved diyan sa anomalya ng pagbibigay ng ayuda kapalit ay pirma para sa impeachment ni BP Sara. Di sino-sino pa ba 'yan? Bukod sa leadership, ang pinakaulo niyan ay si Tambaluslos. 'Di ba? Obviously, sino pa ba ang pinatutukuyan doon? That is public knowledge. Oh. At yung pagpirma ng impeachment, naramdaman ng taong bayan, naramdaman din ng mga politika na humihina na talaga at talaga po walang kapangyarihan si BBM magpanalo ng kandidato. So, going to 2028, syempre dyan ang kasunod na election. Okay? 3 years preparation yan. Una, presidential election yan. Bababa na po si Marcos. So doon pa lang bawas na ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, bukod sa bawas na ang kanyang kapangyarihan, talaga namang kokonti ang kanyang influence. Magkaiba po Magkaiba yung titulo ni Marcos na presidente, iba yung influence. Pansinin ninyo, wala nang naniniwala sa sinasabi ni Marcos. Sila nga mismo umamin, hindi na sila nangampanya sa Mindanao. Bakit? Walang kakayanan si Marcos. Nangangampanya sila sa ibang lugar, ang sinisigaw Duterte. Siguro naman kahit ikaw ay pinklawan, siguro naman ikaw ay dilawan, siguro naman kahit ikaw ay pulahan, kung ikaw ay talagang aminado sa sarili mo, ramdam mo na ang lakas ng Duterte. At ngayon, magsisibaliktaran na yan. Yang may mga pangarap na ma-endorso ni VP Sara. Dahil for sure, wag lang may masamang mangyari kay VP Sara. VP Sara will be the next president. 99.99% yan. Unless si BP Sara mismo ay gumawa ng kasarili niyang kapalpakan or yariin, diretsuhin na po natin, patayin, or magkasakit, or mamatay. Na wag naman sana. Ang ibig lang po nating sabihin ay talaga may hindi ka nais-nais na may mangyari kay BP Sara or meron siyang napakalaking bulilyaso. Yung totoong bulilyaso hindi yung bulilyaso na kunwari katulad nun sa confidential funds. Hindi po yun. Kasi yun talagang lihitimo Confidential funds yun. Sa katunayan, maliit pa nga ang confidential funds ni BP Sara compared kay Marcos. Para itong langgam lang kumpara sa natatanggap ni Marcos na confidential funds. Talagang inipit lang siya. So unless meron talagang malaking bulilyaso si BP Sara, siya ang magiging next president. At alam yan ng taong bayan, alam yan ng mga politiko. So kung ikaw ay may pangarap na manalo, may pangarap ka pa sa politika, definitely, you want to side with the Duterte. Unless na lang, mukha kang pera. Di ba? Binuko na nga ni Chanco para ma-release yung proyekto, yung pera para sa mga proyekto. Kailangan kang pumirma ng impeachment. Hindi ako nagsabi niya na alyansa, campaign manager ng alyansa ni Marcos. Sila-sila nga hindi nyo napapansin. Si Marcos nilalaglag na si Tamba. Dahan-dahan, hindi lang halata. Pero hindi naman po pwedeng magsasalita si Chanco nang walang go signal ni BBM. Otherwise, dapat sinita ni BBM si Chanco.
Otherwise, dapat sinabi niya mali si Tiangco. Pero tahimik siya dyan. Anong ibig sabihin? May go signal ni BBM yung paglaglag ni Tiangco sa kamera ni Tambaluslos. Even Marcos ramdam yung pag-shift ng power. Kaya nga, nung pinag-uusapan ng impeachment, anong sabi ni VP Sara? Gusto kong matuloy. I want bloodbath. Anong sagot ni Marcos? Magkaisa tayo. Nakita niyo yung contrast? Even Marcos himself ramdam yung pag-shift ng power. So, marami mag-shift ng power going to Duterte. Yan lang po ang labanan ngayon. Ano bang mas matibang sa mga congressman, sa kongresista, diyan sa kamera? Ano bang mas matimbang? Remember, this is political. Wag po nating sabihin, wag po tayong magpalinlang na this is not political. Ang posisyon ng speakership is political. Numero po yan eh. When you talk about numbers, it's political. It's almost always political. Hindi naman dito kung sino yung mas magaling eh. Kasi kung ang usapan, yung magaling na leader, walang karapatan yan si Tamba maging speaker. Kung malinis ang leader, walang karapatan yan si Tamba maging leader. Kung leadership ang pag-uusapan, walang karapatan maging speaker si Tambaluslos. Kung influence ang pag-uusapan, walang karapatan yan si Tambaluslos. Siya'y nagkataon lang na nandiyan dahil pinsan siya ng presidente. At ngayon, yung budget ay ginagamit niya para sa kanyang kapangyarihan. Again, sila mismo ang nag-confirm niyan. Sa kampo mismo nila. Tao mismo ni Marcos ang nag-confirm na ginagamit ni Tambaluslos ang pera para sa kanyang pangsariling kapakanan. So, yan ang usapin dito. Ikaw ba, may malaki ang pangarap mo dyan sa politika? You side with the Dutertes. You want the Dutertes to be your friend. Maraming nakipagkaibigan kay Duterte, remember? Nung nanalo siyang presidente, si Tatay Digong, nag-shift lahat. Tapos yung mga yan, iniiwan din si Tatay Digong. And those people will come back again kung may pangarap sa politika. Yung kung ikaw naman ay politiko na mukhang pera, okay na yan. One-shot deal. Sirain ko na yung pangalan ko. Siraan ko na Duterte. Kalabanin ko na Duterte. Ang importante, makakuha ko yung mga milyong proyekto. Pag makakuha ko yung milyong proyekto na yan, at hindi lang ako nagsasabi niyan, si VP Sara mismo. Sila Tiangco mismo. Sila Magalong mismo. If you are on the side of Tambaluslos, ang laki ng pera makukuha mo. Si Quejoda, na masira na ang political career mo, basta makuha mo lang yung limpak-limpak na salapi. So yan lang ang usapin ngayon. May pangarap ka sa politika, go with Duterte. Mukha kang pera, gusto mo na i-secure yung mga anak mo, yung mga apo mo, yung magiging apo mo sa tuhod. Lahat-lahat ng kamag-anak mo siguro for the 5th, 6th, and 7th generation, safety na. Tanggapin mo na pera ngayon. Lalong-lalo na, dun sa marami pang kabit. Lintik yung mga kabit na yan. Yan pa nga isaus. Yan pa yung malakas makahingi ng pera. Makapag-demand. Di ba? Yung mga maraming kabit dyan, kaliwat kanan, meron dito, meron doon, meron dyan. Meron pa sa club. May inaalagaan pa sa club. Nako, alam ko sino-sino yung mga senador na yan. Alam ko kung sino yung mga congressman na yan. Kailangan ng pera niyan. Diba? Okay na yon. At least safety hanggang mamatay sila, meron silang babaeng bata. Diba? Ganyan Ganyan ang kalakaran dyan. So, anong prinsipyo?
Pero ako naniniwala ako, kung talagang maprinsipyo itong mga congressman na ito, they will not support Tambaluslos anymore. In my opinion ha, ano bang nagawa ni Tambaluslos? Ayuda? Puro nga siya bulilyaso. Merong lumalabas na di umanong Okada issue, ginulo niya ang unity. Siya nagpahiwalay dyan kay Marcos tsaka kay BP Sara. Anong naiambag niyan sa Pilipinas? Naiambag sa mga bulsa ng mga congressman, oo. Pero sa Pilipinas, anong naiambag niyan? Si Tamba? Wala. So kung ikaw ay may prinsipyong congressman, susuporta ka pa ba para sa speakership ni Tambaluslos? Hindi na. Pulong Duterte ka na. 'Di ba? I'm not saying na malinis si Pulong Duterte. Sino bang malinis sa atin? Wala naman. Pero kung ang pag-uusapan, leadership, hindi kurakot, hindi adik, may paninindigan, ang layo naman ni Tambaluslos kay Pulong. 'Di ba? Ano ang nagawa? To be honest, anong nagawa ng Romualdez sa bansang Pilipinas? Anong naitulong niyan? Anong naitulong ng Marcos sa Pilipinas? Huwag na natin pag-usapan yung Marcos, si Romualdez na lang eh. 'Di ba? Diyan pa lang nakikita natin, karapat-dapat ito si Pulong maging next Speaker of the House. Na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But Yun, dapat kunin mo yung minority para talagang may ano. It's about time kasi may resistance na to si Tamba para ibuking na yung nakawan na nangyayari diyan. 'Di ba? May siniwalat na nga itong si Cardema sa amin. Kanina sa SMNI talagang napakadumi po ng legislative. At isisiwalat niya isa-isa 'yan. Oh. So kailangan may resistance. Yung blank items, lantarang pangungurakot 'yan. Mali po 'yun. So dapat mayroong papalag diyan at mayroong waiting na minority for the shift of power. Because itong 3 taong matitira, isa-isa pong iiwan. Tandaan nyo itong sinasabi ko, isa-isa nilang iiwan ang Romualdez at ang Marcos. Isa-isa na po yung lilipat sa Duterte. Dapat may nakareding barko sa tabi. So kung makukuha mo yung speakership, Pulong, better. If not, mag-minority ka. Para paglipat nila, may sasampahan na sila. Naka-ready na. wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sa Grabe no, nakakadiri no? Hindi ko maintindihan. Ano ang nagawa ni Tamba? Kaya niyong sikmurain yun? Yan ba'y malinis na pera? Ay, nako. Pero nangangalap na ng pirma to si Tamba. Yan ang balita ngayon, no? Talaga na mga gahaman sa kapangyarihan to si Tamba. Matindi talaga. eleksyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Ayan. Ngayon po, pag-uusapan naman natin yung Senate. Yan ang bagong hari. Next topic po tayo. Ito, Duterte Black. Bagong Duterte Black sa Senado. Bagong hari ng Senado. Ito, pag-usapan natin. May nabubuo na umanong Duterte Black sa Senado. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, posibleng umabot daw ang kanilang bilang sa 9 na senador. Kung magkaganon, maaaring may implikasyon nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzales. Alam mo yung sinasabing siyam, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Aimee,
si Villar, yung isa pang Villar, tapos magkapatid na Cayetano, siyam na yon, no? At meron akong nababalitaan from a reliable source, meron pa raw pasunod, no? Na 3. At kung ito ay matutuloy, 12 na po. So kalahati po. Lagpas alam ko kalahati, no? 24 sila. Kalahati po. Pero ang kailangan lang sa impeachment ay 9 na boto. So, malaki ang tsansa ni BP Sara. Ako, I believe, hindi po magtatagumpay ang impeachment na gagawin kay BP Sara. Ang tanong, sino yung 3 na yon? At tayin po natin. Kasi yung iba identified na eh. Pero meron pang babaliktad, meron pang iba. Ayan po, 3. Senador Bato de la Rosa na nanggaling, may namumuo ng Anyay Duterte Block sa Senado sa darating na 20th Congress. Kasama si de la Rosa, 9 na senador ang Anyay posibleng kasama sa Duterte Block. Tiyak na raw na kasama nila sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senator-elect Rodante Marcoleta at ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. May iba pa Alam mo, kung ako masusunod okay lang po, no? Pero para sa akin, kasi umuugong na po ang pangalang Marcoleta. Umuugong na rin ang Tito Soto. No? Pero kung ako lang masusunod, mas gusto ko si Senator Bongo. Si Senator Bongo, talagang, I think, possibly, landslide po kasi siya, 2 Senado na eh. 2 eleksyon na po. At itong eleksyon na ito ay talaga namang matindi po ang natanggap. Record-breaking po ang natanggap ni Senator Bongo. No? And I think he may be the next Vice President of the Philippines. So imagine niyo kung sakali lang na magtandem BP Sara at Bongo, ang lakas po niyan. Wala nang titibag dyan. Kahit magtulpo ka pa dyan, kahit Amy Marcos ka pa dyan, kahit na mag-Romualdez ka pa dyan, wala nang titibag. So, as early as now, maganda ipwesto na agad si Senator Bongo. Magkaroon na siya ng malawak na experience how to handle the Senate. Maging speaker siya. And alam naman natin, ang impluensya ni Bongo and higit sa lahat, yung kanyang loyalty kay Tatay Digong. Hindi po yan matatawaran. So sana mapag-usapan and kung ako I will be given a chance, gusto kong ibulong. Dapat ang itulak ng Duterte Block as Senate President ay si Bongo. Very effective po yan. silang posibleng makasama pero hindi pa niya nakakausap ang mga ito. Hindi pwede baliwalain. Malaki-laking grupo rin yan. Hindi mo kami nagre-recruit. Nagsasound off lang. Kagaya ni Amy, nagsound off siya na gusto niyang sumama sa amin. Ayan. Kasi alam nyo, politiko to mga ito eh. Pag nakikita nila yung power kung asan na, gusto nila dyan. 'Di ba? Remember yung PDP naman hindi naman ganun dati, tas naglipatan tapos biglang nag-alisan. O 'di ba? So ganyan po 'yan eh. Ako sa tingin ko matutuloy itong 12 na ito. Posibleng matuloy. Si Amy nga dumidikit na no. Kaya lang syempre andyan pa rin yung kapangyarihan ni Marcos. Nasa kanila pa rin ang makinarya. Pero kung hindi man makuha ngayong taon yan, going towards the second quarter o sa second half of this trimester or of these 3 years going to 2028, makukuha na natin yung liderato dyan sa si Subiri pa. Ayaw na yan dyan sa kabila. Talagang nagtampo na yan kay Marcos. Sinusubukan naming kunin ang panig ng mga umano'y magiging miyembro ng Duterte Block. Ang tuluyan nitong pagkakabuo, posibleng may implikasyon sa impeachment trial ng Vice-Presidente. Kailangan kasi ng 9 na boto para maakwit ang Vice. Yun lang, 9 lang.
And easily I really believe easily yung 9 na boto, easily. So, mga nasa 12 pa nga ang boto niyan, eh. So, hindi mai-impeach 'to si VP Sara. Para kay De La Rosa, mas mainam kung hindi na matuloy ang impeachment trial. Pero pinaghahandaan raw niya ang magiging papel bilang senator judge. Ako, honestly, I side with VP Sara. Gusto kong matuloy yung impeachment. Dahil sinabi na ni VP Sara, marami siyang ibubulgar. Gusto nga daw niya maging kung magkakaroon ng file ng impeachment kay Marcos, gusto niya maging involved doon dahil sa paggawa ng manifesto patungkol dito sa impeachment na yan, dahil marami siyang, maraming bala, sabihin na lang natin ganun, marami siyang alam na baho nila. So, siguro, anuhin natin, hayaan lang natin. Ako personally. At even naman si Sara, sabi niya, gusto kong matuloy yung impeachment. Dahil I want bloodbath. Ako naman, kaya gusto kong matuloy. Una, ilalahad niya ilalabas na yung baho. Kasi pwede na siyang magsalita dyan, eh. Hindi naman siya pinagsasalita sa kamera. Pangalawa, imagine ninyo. 'Di ba? Pag matagumpayan ni VP Sara itong that is a big accomplishment for VP Sara, and at the same time, a big platform for campaigning in preparation for 2028. Lalo pong lalakas. Pansinin nyo. Even Chanco, admittedly, sinabi niya, nung na-impeach si VP Sara, nagka-problema na sila. Tapos, nung dinala si Tatay Digong kinidnap papuntang Hague, wala na talagang suporta sa kanila sa Mindanao. Imagine niyo yan. Dahil ayaw ng taong bayan ng abusado. Alam niyo naman ang Pilipino, ang gusto niyan talagang yung mga underdog. They side with dun sa mga inaapi. At kitang-kita naman kahit anong gawing drama na bait-baita ni Marcos, kahit anong gawing drama ni Tambaluslos na pamimigay ng ayuda, kitang-kita ng taong bayan, ito yung mga elitista na plastic, na ipokrito. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, iba yung laman ng puso. At pang-aapi yung ginawa kay Tatay Digong at kay VP Sara. And ramdam ng Pilipino yan. Yung pang-aaping ginawa kay VP Sara at saka kay Tatay Digong, silang nakakaramdam. As if sila ang inaapi. Ang dami ko pong nakakausap na ganyan. Galit na galit. So imaginein kung magkakaroon ng impeachment trial, this will favor the cause of the Dutertes. Lalong-lalo na sinabi ni Marcos, ayaw niya ng impeachment. Sinabi niya na magkaisa na unity ulit. Sinabi niya na balik trabaho na tayo, tapos itutuloy yung impeachment. Lalong masisira ang pangalan ni Marcos. Lalong aangat ang Duterte. So, good thing din yan. Alam ko naman matatagumpayan ni VP Sara yan. Alam ko, pati si Sara, alam niya matatagumpayan niya yan. Sa katunayan, kaya nga siya payag na magkaroon ng impeachment. Kaya malakas ang loob niya ng bloodbath. Bukod sa marami siyang sisiwalat na baho, alam niya matatagumpayan niya yan. Mas maganda sana kung hindi na para makafocus kami sa mga development efforts para sa ating bansa. At hindi natin magkawatak-watak. Wishful thinking lang yun. Hindi ko pinaghandaan yung hindi matuloy. Pinaghandaan ko yung matuloy.
Usap-usapan din ngayon ang posibleng Cheese Escudero versus Tito Soto sa pagka-Senate President. Sabi ni De La Rosa, wala pa raw na pag-uusapan ang Duterte Bloc kung sino ang susuportahan nilang Senate President sa susunod na Kongreso. Pero hindi naman daw niya masabi na gusto nilang palitan si Escudero. Hindi na rin daw mahalaga kung sino ang leader ng Senado pagdating ng impeachment. Immaterial na yan eh. Kasi ang titingnan natin dito sa individual members of the Senate. Diyan natin nakatingin ngayon sa posibleng maging boto. Kaya regardless kung sino magiging Senate President, ay lalabas yung totoong boto na gusto ng Senate as a whole. Para sa GMA Eto alam niyo yung sinasabi na unity team ni Marcos. Ako nararamdaman ko hindi sang-ayon ng Senado diyan. Kasi kung sang-ayon ng Senado sa sa unity na sinasabi ni Marcos, dapat nagre-react na ang Senado patungkol diyan. Hindi naman ibig sabihin gusto ng Senado na magkawatak-watak sila, hindi 'yon. Kaya lang siguro nakikita nila eto na naman si Marcos magsasalita na naman, eto na naman si Bongbong, the boy who cried wolf, na magsasalita, iba na naman ang ginagawa, no? Yun ang nasa isip. Even Senator Bongo, sinabi niya, duda na ako sa sincerity nitong si Bongbong. Remember, sabi niya, hindi niya papapasukin ng Amerikano. Tapos nagkaroon ng EDCA. Sinabi niya walang baril na pumasok sa KOJC. Pero ang dami. Sinabi niya hindi niya papapasukin ng ICC. Pero kinidnap si Marcos. 'Di ba? At hindi niya maitatanggi may kamay siya diyan. Even yung eroplano, sabi nga ni kanina nakausap namin si Cardema, sabi niya, yung eroplano na ginamit sa pangingidnap kay Tatay Digong ay ang nagbayad ay Office of the President. So may kamay po si Pangulong Marcos, tanggapin man niya o hindi, aminin man niya o hindi, may kamay siya diyan. Kasi hindi po pwedeng nangyari sa lahat yan. Planado, may eroplano nag-aantay, binayaran ng Office of the President. Di ba? Yan ang sinabi ni Cardema. At saka, kung walang kamay dyan si Marcos, dapat sinasabi niya, mali. Yun lang yun eh. Mali ang ginawa na pangingidnap kay PRRD. Wala siyang declaration na gayon eh. Sa katunayan, sumasang-ayon pa siya doon sa Remulla Brothers. No? So, mali po yun eh. Kasabwat man siya or hindi siya kasabwat, lumalabas. Kasabwat na siya. Being the president, being the leader of the country, hindi po pwede na wala kang ginawa. So, yung sincerity ni Marcos sa mga sinasabi niya, questionable. Even the senators, I believe, hindi sila naniniwala dito kay Marcos. Ako sa tingin ko pati even yung alyansa. Kasi sinira ni Marcos yung kampanya ng alyansa. Siya mismo sumira. Kung ano-anong pinagsasabi. Effective ba? Hindi. Meron siya kakayanang ipanalo? Wala. Sino bang nanalo sa kanila? Si Tito Soto, tsaka si Lacson, tsaka si Lito Lapid. Winnable talaga yun. Pero kita mo pang ilang posisyon yun. Kayong nakaupo, hindi nyo nakuha yung 1 to 4. Diba? Mga winnable talaga yan. So si Marcos walang capacity to kaya hindi sila pabor sa unity, possibly hindi sila pabor sa sinasabi ni Marcos. Dahil wala puro buladas lang to si Marcos. Ngayon, pag-usapan natin itong Duterte Bloc, no? They are a force to reckon with. Imagine niyo kung matutuloy yan, meron na silang 9 at yung nababalita na meron pang 3, magiging 12 yan. Ang lakas po nun. Pag nagkaisa tong 12 na ito, tapos syempre yung kabila naman ay hindi yan eksaktong 12 din. Meron dyan yung nasa gitna. So kung solid yung Duterte Bloc na 12
at meron yung nasa gitna, commanding po yun. Sana lang nga again mapag-usapan na maging Senate President si Bongo. Well, tanungin ko kayo sa mga manonood, sa tingin ninyo, sino ang mas magandang Senate President? And tanungin ko na rin kayo, sa tingin ninyo, sino ang mas magandang Speaker of the House? No? Para sa akin, kung ako tatanungin nyo, si Pulong and Senate President ay si Senator Bongo. Siyempre, malakas to si Pulong dahil inendorso pa. Alam mo naman ang kapangyarihan ni VP Sara ngayon. Ang lakas ng influence niya. No? Si Amy, dumausdos na. Tandaan nyo yan. Ha? Nung kinidnap yung tatay ni... Si Tatay Digong, kinidnap ng administrasyong ito, ang pinakatinamaan si Amy Marcos. Sinwerte lang niya, nabolan na naman niya si Sara. Dausdos na yan. Ngayon, nakahabol pa. Bakit? Inendorso ni VP Sara. So may chance po itong si Pulong, ako naniniwala na maging Speaker of the House. If not for the first half, itong natitirang 3 years, most probably on the second half. Yan na po yung talagang lipatan ng kapangyarihan. Lilipat na yan isa-isa sa mga Duterte. Itaga nyo sa bato. Hindi lang po mga politiko ha. Even yung mga vloggers, tinan nyo. Unti-unti na yan lilipat sa Duterte. Yung naninira sa Duterte, isa-isa na yan maglilipatan. Okay, wag pong kakalimutan ha. I-subscribe nyo po itong video na ito. Sana ay masuportahan ninyo ako. Lalong-lalo na yung mga taga-subaybay ko na hindi pa nakaka-subscribe. Subscribe po kayo, Coach Oli News PH. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.